Matindi ito mga kababayan na ibinunyag ni Congressman Dan Fernandez ng Laguna sa kanyang opening remarks po, opening statement sa pagpapatuloy po ng investigasyon sa Pogo and other related crimes na kinasangkutan ng previous administration. Yung Quad Committee po, nagsagawa sila ngayon ng first hearing ng joint committees. Dati, iba-iba ito. Yung sa human rights, public order and security, dangerous drugs. Ngayon, pinag-isa na lang po. Kaya ang tawag po, 4 na committees ito, kaya quad committees. Sabi po ni Congressman Dan Fernandez, yung mga kabalbalan na ginawa sa gobyerno ng previous administration, the ills of the Duterte administration, hanggang ngayon matindi yung epekto sa ating bansa. Yan po. Ills of the Duterte administration until now affect the country, sabi po ni Congressman Dan Fernandez. Yan po yung dating aktor Santa Rosa Congressman Dan Fernandez. So ako sa aking opinion po, pananaw, itong mga ginagawang investigation ng Congress, ito yung dahilan kung bakit nagmamadali yung kampo ng mga Duterte na iupo si Inday. Tanggalin yung ating Pangulong Bongbong Marcos, iupo po si Inday. Kaya nag-intensify sila ng kanilang paninira, smear campaign. Gamit po yung issue sa pulburon. Yun din ang motibo at tingin ng mga young guns in Congress sa pag-file ni Pulong ng isang bill mandating all government officials including the President, elected and appointed officials na magsailalim sa tinatawag na mandatory drug testing, hair follicle, tulad ng kanila pong pinakakalat sa mga propaganda nila sa social media. At ngayon nga po, siguro nag-usap si Harry Roque, tapos si Inday, si Harry Roque yung nagsabi. Nagpalabas siya ng open letter asking the Duterte siblings na sa ilalim sa drug test po, to lead by example. Tapos ngayon, biglang nagpalabas ng statement si Inday, I'll do it, anya. Dapat kayo talaga magsailalim kayo sa drug test. Kasi halata ma'am, at mismo yung tatay po ninyo, inadmit na nagmamariwana siya. Kaya nga po siguro, ganun sila kung mag-isip, magsalita. Magulo sila kung magsalita, mga kababayan. Si Digong mismo, inadmit siya, nagmamariwana daw siya. Kailan itong balita? Report ng Philippine Daily Inquirer, December 3, 2018. Duterte admits using marijuana to keep him awake. Sa kabagaan niya, Mr. Maravilla, sila yung akusa ng akusa. Sila pala yung may gawa. Galing mismo sa bibig ni Digong. Basahin natin. President Rodrigo Duterte admitted Monday he was taking marijuana to keep him awake, citing his hectic schedule. Sabi po niya, it's a killing activity, anya. And I think that at my age, anya, ako hindi masyado. Kasi nagmamariwana ako para magising. Sa iba, hindi na kaya. Duterte said in a speech during the conference of awards to the ASEAN National Organizing Council officials in Malacanang. The President was referring to his hectic schedule during the 33rd ASEAN Summit in Singapore. Sabi po niya noong 2018, we start at 8:30 in the morning and we end up almost 10, 11. Nandyan man yan silang lahat. And it's every 30 minutes, 8:30 tapos 9:30, 10:30, iba na naman. Baka akala nitong ASEAN Secretariat, Boy Scout kami, hindi kaya yan. It's a whole day, hindi kaya, sabi po niya. Sus Mariosep, walang tulog. And the more that the crescendo becomes faster, mas lalo kang di nakakatulog kasi hinahabol ka, nababasahin And so, you do not want your president to look ignorant. So I have to catch up with the reading. Wala na talagang panahon. So ang ginagawa daw niya,
para lagi siyang dilat, nagmamariwana ako para magising. Yan o. Nagmamariwana ako para magising. You see? Tama yung kasabihan mga kababayan. An matinao, sabi sa Bicol po. An matinao, maginibo. Ibig sabihin sa Tagalog po, ang mainakusa ay siyang may maraming gawa. Ay siyang may gawa. You see? Pero ang maganda noon, kahit nag-admit si Digong na nagchuchungki siya, nagsisingot ng marijuana para lagi siyang gising, hindi po nag-attempt si Leni Robredo na i-destabilize ang kanyang administrasyon. Walang ambisyon, mga kababayan, na tulad ng ginagawa ngayon ng mga taga-nausog, na mismong si Inday, dinesignate niya yung sarili niya bilang designated survivor. In-appoint niya as designated survivor. Walang pagnanasang ganun po. To cut short and take over the presidency of Digong ni Leni Robredo. Pero ngayon po, lantaran po, ganun katindi. Kaya wag kami, Attorney Harry Roque, sa mga paghahamon ninyo. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, negative sa cocaine, 2021 pa. Kung kayo, yung Duterte siblings, gusto, di kayo, wag na ninyong idamay sa pang-uto ninyo. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, natutok sa trabaho. Di po ba mga kababayan? Si Digong mismo yung nag-admit na nagagamit siya ng marijuana. Tapos, walang sinasabi yung mga DDS. Isang tambak kayo may mga tama. Ngayon, balikan natin mga kababayan itong sinabi ni Congressman Dan Fernandez sa kanyang opening statement. Ills of the Duterte administration until now affect the country, sabi po niya. So sabi po ni Fernandez, the different problems up for discussion niya. Illegal activities inside Pogo hubs, foreigners owning land, proliferation of illegal drugs, public officials being bribed, and rights violations started under the term of former President Rodrigo Duterte. According to Fernandez, head of the House Committee on Public Order and Safety, all of these moves are part of a plan to invade the Philippines without resorting to armed conflict. Kaya bumaha po ng droga dito, ang karamihan sa drugs mga kababayan. In until today, galing pong China, gustong gawing baliw ang mga tao rito para hindi makapag-isip ng maayos. Ganon yung naging strategy, sabi po ni Dan Fernandez. So sabi niya, yes, we link these pieces of evidence together because this point to the true goal of foreigners to occupy our land using different aspects of our society and colonize us through peaceful means. Nag-gets na ninyo kung bakit hindi matino na mag-isip yung dating Pangulong Digong? Tapos sinasabi niya, pwede na niya ninyong gawing province kami? May matinong leader na gano'n. Gusto mo nang gawing province yung Pilipinas. Tapos may tarpaulin pa na nilagay dyan sa EDSA, Republic of the Philippines, Province of China. Naalala ninyo yon? Matindi. So sabi po ni Dan Fernandez, Congressman, based on our investigation, they have already started owning our lands. Local corporations are under foreigners directly or indirectly. Different parts of the government were invaded. Officials are bribed. And the country is filled with drugs and other gambling schemes. There are also police officers killing people, doing buy-bust operations, wrongly just to implement their quota system. Things that happened and were implemented during the past administration and until now affects the country, he asserted. So ano kayo ngayon sa 2025 election? Iboboto ninyo yung mga pro-China na mga candidates? Lalo na po sa 2028 presidential elections. Hindi po biro ito, mga kababayan.
Nakataya rito yung future ng ating bansa, yung future ng ating mga anak. Kaya seryosohin po ninyo. Tayo dito, pangiti-ngiti lang. Pero yung ating mga discussions, yung ating mga topics po, seryoso. Ginagawa ko lang pong magaan yung presentation. Pero kailangan po, seryosohin natin ito. Ito po yung opening statement ni Congressman Dan Fernandez. Public hearing of the House Quad Committee, Bacolor, Pampanga. Ginawa para sa Bacolor, House of Representatives. So, pakinggan natin po mga kababayan. Ang araw na ito ay makasaysayan, hindi lamang po sa kadahilanan na 4 na committee ang pinag-isa ng buong Kongreso na nag-iimbestiga ng iba't ibang issue, subalit pinag-uugnay-ugnay sa iisang kadahilanan. Opo, pinag-uugnay-ugnay kami ng iba't ibang makatotohanang mga ebidensya na nagtuturo sa isang makatotohanang layunin na tayo ay sakupin ng mga banyaga gamit ang iba't ibang aspeto sa ating lupunan upang tayo ay malupig sa mas mapayapang paraan. Sa aming pag-iimbestiga, nagsimula na nilang ariin ang ating mga lupain. Ganun din ang mga iba't ibang korporasyon na pag-aari ng mga banyaga, direct man o indirect. Sukin ang iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan, suhulan ng mga namumuno, punuin ng droga, mga iba't ibang klase ng sugal ang ating lipunan para maggasik ng kaguluhan at batayan. Pulis laban sa ating mamamayan, mga maling bypass operation upang maisakatuparan ang kanilang quota system, mga bagay na nangyari at isinakatuparan sa nakaraang administrasyon na lumalagas-las pa sa ating kapanahunan. Ang lahat ng ito ay kailangang maganap upang magkaroon tayo ng takot na maghuhudyat ng madali ang pagkasira ng ating moral at pagsuko sa mga dayuhang mananakop na ang layunin ay kontrolin ang strategic location ng ating bansa sa mapa ng mundo. Tandaan po natin, ang Pilipinas ay unang daan mula sa Pasipiko papunta sa buong Asia. Tayo ang tanging daluyan ng malayang kalakalan mula kanluran patungo dito sa silangan. Kailangan nila itong makontrol. Ang West Philippine Sea ay atin, subalit noong 1988, tinimulan nilang lagyan ng infrastruktura. Pinalawak ang kanilang military presence and naval bases sa nasabing lugar. Ang ating Scarborough Shoal na nasa loob ng ating exclusive economic zone, pinasok na rin nila na kailangan panlagyan ng kanilang Coast Guard ng 300 meter long ball buoy barrier na kung saan sa utos ng Pangulong Ferdinand Marcos, pinutol ang barrier and anchor ng mga Coast Guard natin na nagprevent ng mga maangingisda. Salamat sa Presidente sa pakikipaglaban sa ating teritoryo. Itong mga permanenteng pasilidad na ito ay may mga totohanang hindi natin maikakaila. At sa kanilang malawak na pagnanais na masakop at makontrol tayo mula sa labas sa ating karagatan at sa loob sa ating kalupaan. Kaya bilyong-bilyong pera ang kanilang binuhos sa ating bansa upang mamili ng madaming lupain. Bilyong-bilyong piso din ang binuhos nila sa pagtatayo ng mga pogo sites sa ating bansa. Iba't ibang korporasyon ang kanilang mga ginawa sa pakikipagsabwatan ng kapwa nating Pilipino na nagbebenta ng ating kalayaan sa ngalan ng tawag at kislap ng salapi. Ang mga opisyal ng ating pamahalaan mula sa ataas-taasan at sa pinakamaliit na sangay ng barangay at sa mga nagtatanggol ng ating seguridad dapat lamang managot di lamang sa ating batas kundi na rin sa buong sambayanan. Nagsisimula ng magising ang ating mga kababayan. Mas lalo nilang nalalaman ang buong katotohanan at mailagay sa tamang aspeto ang balikong polisiya na pinairal ng mahabang panahon sa ating lipunan. Sa ating pong mga representante ng 19th Congress at mga miyembro ng 4 na mga komiting ito, kasama ang ating tagapanguna na si Speaker Martin Romualdez, ituwid po natin ang mali. Labutin ang mga may sala, proteksyonan ang ating karagatan, ipagtanggol natin ang ating kalayaan. Buhay ang bagong Pilipinas.
Yan po yung pasabog na statement, opening statement ni Congressman Dan Fernandez. Nakakapanindig balahibo mga kababayan. Mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our Toyota Innova. We also accept also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Alban. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, mga British tourists po sila. Ito mga taga Denmark. Ito Indian National. Ito yung aming bagong product na binibenta online. Eye Glow Serum. Whitening po siya. Made in South Korea. Tingnan ninyo ang epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Sa mga inquiries ninyo po, dumiretso na lang kayo sa kanyang messenger, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Sa mukha naman yung application. Ay, sa mga pains pala po ito. Sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Gunchi Berry. Yung Gunchi Berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.